Kureni. Ibig sabihin ng doctrine, hindi mo pwedeng baguhin 'to. Ah, Absolute 'to, okey? At ito yung kailangan natin sa buhay. Maraming bagay na pabago-bago, pero pagdating dito, doctrine po ito. At, kung meron tayong pamamana sa ating mga susunod na lahi, ito yun, 'no, ihango ito sa Scripture. So, naintindihan ko yung sa pag-aaral natin ng mga doctrines. Nakaka-bored talaga yan. Ibig sabihin, mas gusto natin yung magkwentuhan kaysa mag-aral. Naintindihan ko yun. Kasi ang ating generation sa panahon natin ngayon, hindi sila intellectually at home sa word. So, naintindihan natin kapag tayo ay nag-aaral ng ganito, nakakatamad. Kaya nga, lalo na kay Edad Menes, matuwa na ngayon, nakalisang isip. Purihin mo na ako, itang tamas yan. Ako lang, wala akong ministry, purihin ko yung mamasyal. Manahin natin mo, sabi ko na yung mission, huling mamasyal, huling ministry. Kahit merong Sabado, di ka makakakay, Domingo, kailangan ka mag-preach. Pero nung bakasyon talaga, okay mo ako ito. Pero, kaya ako sinasabi ito, bihira sa mga iglesia talaga ang nag-aaral ng doctrine. Lalong-lalo sa panahon natin. At ganda kayong idea, bakit gano'n? Familiar ba kayo doon sa seeker sensitive na nauso sa panahon natin? Seeker sensitive church. Okay. Ito yung idea nun. Ang katwiran nila, pagod na ang tao from Monday to Saturday, tapos dating ng Sunday, pag di-preach ka pa ng seal, alam mo silang tinatuloy. So, kailangan, pagod na sila from Monday to Saturday, dapat pagdating ng Sunday, i-comfort mo sila. Ganon. Comfort. Ibig sabihin, aliwin sila, at huwag mo silang sasaktan, kaya ka naka-preach seal. Wala na yung gusto niya na. Sinabi yan sabihin kay kayo lagyot, hindi pa kanya yung magyay. Naglapos ba yun? Hindi palitaw yung doktrina na, pero lumilitaw. Matindi. Sikat ba yun? Siyempre, practical yung tinuturo eh. Usually, pag sila yung practical, madali itong makatch. Madali itong makuha. Pero lumalabas ngayon, pero hindi niya pa sinasabing direkta, si Yahweh at ang Diablo ay isa. Nakinig ako eh. Sabi ko, hindi pa lang lantaran, pero lalabas yun. Okay? Ito yung mga tao, pag tinanong mo, alala mo absolute, wala silang tinatawag na doctrine. Kanila, kung ano yung gusto ng taong marinig, yun ang gusto nila. Kaya lang, pagdating ng araw, pag ang doctrine, sinantabi mo, lalabas at lalabas yun. Na ang mga nakikinig, walang foundation. So, kaya, nakikiusap ako sa inyo, itong ating pinag-aaralan, kaya kung man expect na talakayin tayo pa yun, text aganda ko mo rin di Mark, Andre, supposed to be, yung mga bago. Kasi tapos na to eh. Kaya nandito ako 1995, 6, alam ko nung na-formulate ito. Kung kinausap ko, kahit pagod ako, kahit wala na ako, kuriyasan. Kaya lang pag doctrine, huli ko talaga magyasa kayo. Lalo na rin. Halimbawa, sibukan kayo mo. Halimbawa mo na, Dave. Halimbawa, sibukan kayo, Dave. Dave, paki-explain mo na ako yung gospel. 5 minutes. Halimbawa mo, ano kaya sabihin? Ano kaya ay glowing? Glowing? Pwede i-explain ka ako, ano yung gospel within 5 minutes? Halimbawa, si Medi. Ngayon mo tapos rin medyo mato. Brother, explain mo na ako yung gospel, 5 minutes. Ito nga may sagot dito, something is wrong, hindi akong foundation. Okay? So, kaya kayo criticize, sabihan mo kaya kayo, Jesus Christ ay may ka-importante foundation. Foundation. Ngayon,
kung balo nung pinangupasan na yun eh. Kasi at yung Tanagay Church, kung balo nung Mark, Brother Ray, nung payari ako yun yung buong statement of faith kasi total, saying, isuyo ka na ako rin yung major. Okay? So, malapit na kasi church na yun, iglesia na. Ngayon man, kung itong ituro sa inyo, halimbawa, kay Angie ngayon, Je, explain mo ako yung gospel, 5 minutes. Halimbawa lang. So, dapat sila ng gospel, 20 years na ako nakikiramdam. Membro ng church. Dapat naman siguro, 5 minutes, explaining gospel. Ano ibig sabihin? So, I explain made a solid. Wow, hallelujah. Pero kung hindi, well, yun ang ibig nating sabihin. Kasi nga, yun ang nagliligtas. So, pupunta ako ngayon dito sa church. Ngayon, nakipagpasensya ko na ako kasi mamasa ko. Believing statement of faith tayong sarili. So, ang iglesia, pinaninindigan at itinuturo namin na ang lahat ng taong naglagak ng kanilang pagtitiwala kay Jesucristo ay dagli ang inilalagak ng banal na Espiritu sa isang nagkakaisang espiritual na katawan ng Iglesia. 1 Corinthians 12:12-13. Ang kasintahang babae na ikakasal kay Kristo, 2 Corinthians 11:2, Ephesians 5:23-32, Pahayag 1978, kung saan si Kristo ang ulo. Okay? Pag sinabi natin church, lalo susubigay kayo, halimbawa, mukhang mong tatagay ka, kung takot church. Okay? Aliwa yung building and church. Okay? Ini center ini hindi church siya na building yan, chapel. Okay? Ang church, tao. Okay? Tayo yung church. Okay? Pag sinabi natin pupunta ako sa church, tiyakin natin ang ibig natin sabihin yun, congregation. Okay? Ngayon, tingin ba sabi niya? O Betis kaya sabi. Pag sinabi natin church, liliwanagin ko lang, ito yung mga taong nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo. Okay? Di ba, o tatsyo ko Kenny at miyembro ko, sabi ka natin nila. Kasi Kenny, puri kong kaya rin pinanggap ng Kristo. Kahit sa bahay lang, pwede tayo mag-church. Agyangin pamilya mo, pwede yung church. Kung lahat sila ay tumanggap, kilala kayo. Nung lugar rin ni Kristo tinggap din, silpantayan nila, miti mo lang, kaya lalab na rin tanaman, nasa building, nasa loob ng bahay. Church yun. Church. Dalawang church, universal and local. Church. Naintindihan niyo ko, hindi tayo church dahil mag-fellowship mo. Merong youth, merong women's, may ganon, may mga tao. Hindi ganon ang church. Mali yun. Church tayo dahil lahat tayo ay tumanggap kay Kristo. Yan ang church. Ulit ko, pwede sa bahay, pwede sa ilalim ng puno, kahit 3, 2, nasan man kayo naroon, basta lahat kayo ay isa kay Kristo, yan ang church. Okay? So, yan ang pinaninindigan natin. Okay, siyempre maraming tanong dyan, pero mamaya na yun. Pinaninindigan at itinuturo namin na ang pagtatag ng iglesia, ang katawan ni Kristo, ay nagsimula sa araw ng Pentecostes. Nagawa 2:1:21:38:47 at magiging kumpleto sa pagbabalik ni Kristo para sa kanyang mga hinirang sa pagdagit. Nakalagay pa dito rapture, 1 Corinthians 15:51-52, 1 Thessalonians 4:13-18. So, ang church ay walang humpay, hindi siya tumitigil, kada dagdag ng Panginoon sa buong daigdig. Okay, sinabi rito, ang church ay nagsimula nung panahon ni Kristo
Hindi, sabi rito, sa araw ng Pentecost. Ayan. Nung bang kasama ni Kristo yung kanyang mga alagad, yung 12 apostles, hindi pa ba church yun? Okay, iniiwan ko sa inyo yun. Nung si Kristo, kasama niya yung mga alagad na tinuturuan sila sa pahayag ng kingdom, hindi pa ba church yun? Well, ayon dito sa ating binasa, ipinanganak ang church sa araw ng Pentecostes. Eh bakit kaya? Bakit kaya gano'n? Bakit nung panahon ni Kristo, kasama ang mga alagad, hindi natin masasabing church yun? Ano ba yung sinabi ni Jesucristo that upon this rock I will build my church? Okay. Bali yun, nakala-argumento ka yan. In church, may start ka ng Old Testament. In church, may gumpisa niyang dating ni Kristo. In church, may gumpisa niyang altunan ni Pentecost. So, lakuan kaya kayo yan. So, tatanya pag-aralan. Okay. Saan ba talaga nagsimula ang church? At kung yung controversial na bagay, lalo ba yung sagot na anong pamilya na ng kaharian ng Diyos. May kaibahan ba ang kingdom of God at church? Siguro asa yun sa, kung naisipin na, alis po kayo po pwede. Kasi doctrine lang rin. Kayo po, bisa kayong maging utak kalburo, doctrine lang rin niya, sabi ko, important. Ako po yung theologian, ala akong formal Bible school. Ang nag-share ko kayo waling reading. Pero ako theologian, wala akong formal schooling, yung Bible schooling. Kaya wala akong training yung mga yan. Pero at nasasabi ko, well, yung kakong therapy, yung anak ko, siguro Mark. Ang anak ko pa nga Mark, sige doon ni Elisa, yung therapy ko is reading. Reading. So, nasasabi kayo, so, datang kukutang ko kayo ba dito, takot ng kay Joel. Joel, at yung family wine church, ang kingdom of God. Kanya na. Okay. So, 3. Pinaninindigan at itinuturo namin na ang iglesia sa makatuwid isang natatanging espiritual na organisamong dinisenyo ni Kristo, binubuo ng lahat ng mga mananampalatayang ipinanganak na muli sa kapanahonang ito, Ephesians 2:11-56. Ang iglesia ay kaiba sa Israel. O, ito naman, takot. Ano naman ito? Pamilya ba ng Israel kay church? Pareho lang kay Diyos. Pero na pamilya 1 Corinthians 10:32. Ang isang ministeryong hindi nailantad hanggang sa panahong ito. Ephesians 3:1-6, 5:32. Hindi ko tangnan naman Nung born again tao, may sabing again church, hindi yun. Baka nung may bayit siya kayong kapilya, yung pamilya miyembro yun. Pero kabilang niya ba talaga yung church? Spiritually speaking, kung hindi nasa sa iyo. Okay? Aliway yung membership in church. Aliway tang miyembro ka, bipayit ka, kaya isa ka lagi. Aliway na talagang invisible church na alang church, mga lang regeneration, bipayit ka. Tayo. Okay? Anong page tayo? 9, 10. Thank you. Mark. O sige, 10 na po tayo. Swimming ako. Sige, Todd. Amin pero dito. Pinaninindigan at itinuturo namin na ang pagkakatatag at pagpapatuloy ng mga lokal na iglesia ay maliwanag na itinuturo that the establishment and continuity of local churches is clearly taught
ipinakita sa mga kasulatan, bagong tipan, mga gawa, 4, Banatang 20, 17 to 28, Galatians 1, 2, Galatians 1, 1, First Thessalonians 1, 1 and 2, Thessalonians 1, 1, at ang mga kasapi ng iisang Bibliyang katawan ay pinapatnubayan ng makihadubilo sila na magkakasama sa mga lokal na kalipunan. Pinaninindigan at itinuturo namin na ang kataas-taasang kapangyarihan sa Iglesia ay si Kristo. At ang kapamumunuan ng Iglesia, mga kaloob, kaayusan, disiplina, at pagsamba ay lahat nakatakda sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kalooban na matatagpuan sa mga kasulatan. Ang mga tinawag na tagapangasiwa batay sa Biblia na naglilingkod kay Kristo sa kalipunan ay mga matatanda, sabi po rin ang house ng elders, matatanda, mga kalalakihan na tinatawag rin mga obispo, pastor, at pastor, guro, mga gawa, 20:28, Ephesians 4:11, ang mga diakono, pareho silang kailangang makaabot sa pamantayan. Biblia, 1 Timothy 3:1-15, Titus 1:5-9, 1 Peter chapter 5, 1-5. So, in church, although organism yun, tao-tamang spiritual, in church organization yun. I imagine niya grupo na lang organisasyon. Makanan niya kasalbag. Naintindihan niya itong grupo na i-organize. Kalat-kalat yan. Now, Ken Church, wala niya katawan. At hindi niya talagang pamunuan ng church. Bayo nga hindi dyan, Ken Church talaga kay leader. Okay? Ngayon, pastoral ng kakatambi na sa biblically. At then ruling, then talagang peramatos. Ruling, pagbilang sa biblically speaking. Already nga di ba, board of deacons lalang board of elders. Ayan worker. Pero biblically speaking, in mga church, then talagang mag-rule, mamuno yan, biblically speaking, is elders. At meron yung pastor, kaya elder. Hindi tayong biblical. Ating brother and elder, of course, more on spiritual rin. But that ang diakono yan, no physical aspect. Ala kayo makikita yung Bible ating then women, then men, then youth. Ala, kanya-kanya tayo na kayan. Alang youth president, kay Bible, lalo rin. Women president, lalo rin. Natural area, basta organization, basta mag-organize ko. Kaya kaayusan, okay na rin. Pero lalo rin kay Bible. And kay Bible, ruling is elders. Okay? Pastor. Okay. So, sasabihan niya mo kayo kaibangan sa sakali mangutang kayo, pag-aralan tayo kasi, hindi din kayo katamo pa. Wala. Okay. Pwede ba yung church? Alayang elders? For the meantime. Okay? Walang qualified eh. Walang qualified, walang elders. So, baka nito, ay intindihan nyo, kanino ko pasakot? Nino yung may visit kay iglesia? Nino rin mag-rule? Ano yung plano niya? Hindi po. Kay Bible, lagi talaga, ako tayo, akagisnan ko talaga na, alam mo ito, nila, o kay Guagua, makasentro in Kem Church, pastor. Pastor nga. Ang tita kong may anod. Okay, so, siyempre, yan, kung mag-aral tayo ng Bible, kung binasa yung Bible, kay iglesia, multitude of elders. Okay? Para ko na yung elders, sabi lang naman, pastor na rin.
Okay, so tuloy tayo. Pinaninindigan at itinuturo namin na mga pamunuang ito ay mangunguna o mamamahala bilang mga lingkod ni Kristo at tangan nila ang kanyang kapangyarihan na patnubayan ang iglesia, ang kongregasyon, ay dapat na magpapasok sa kanilang pamumuno, nagpapasakop sa kanilang pamumuno. Okay. Banggit ko bang metong kay Bat, break ko pa rin nung ating kanyang putang. Kaya nga masyadong mabalaki. Lesson. Isa na lang babasahin ko tapos meron kayong tanong. Sige magtanong. Pinaninindigan at itinuturo namin na ang kahalagahan ng pagiging disipulo. Matthew 28:19-20, 2 Timothy 2:2. May pananagutan ng lahat ng mga kapwa mananampalataya sa isa't isa at pangangailangan para sa pagdidisiplina ng mga nagkakasalang kasapi ng kongregasyon ayon sa pamantayan ng kasulatan. Matthew 18:15-22, mga gawa 5:1-11 Corinthians. Okay. Ganda kayo kung dito ka idea. Kulang ko pa rin. Okay. Sinasabi ni isa, paano mo makikilala daw ang isang iglesia ito? Siyempre, ang dami-dami ng iglesia, di ba? Well, unang-una, gusto kong sabihin sa inyo, may totoong iglesia. Same time, kung may totoong iglesia, meron ding counterfeit. Alam niyo ibig sabihin ng counterfeit? Gusto nga din totoo, sigurado nga din totoo. Kaya kanito, okay, kung meron totoong mananampalataya, meron talaga hindi. Nasa Bible naman yan, di ba? Sa ngayon, napakahirap isipin yan at napakahirap ituro niyan kasi nga mix ang church ngayon. Di ba, nasa Bible yan? May kambing, lupa. Tingnan mo. Silik, yung mga gano'n. Okay. Tatlong bagay sa Bible ang masasabi mo ang iglesia ay totoo. Listen, hindi kayo. Ano yung una? Well, ang una, ano yung preaching? Yung lalaway niyo po itong Magadan Rangers. Lalaway niyo yung signs and wonders. Lalaway niyo na yung turo. Munbilit. Tuturo na ba kayo ng truth? Gospel. Iting mo muna yung dealing lawin kay church. Mag-mature. Ang unang-unang tinignan, ayon sa 1 John, ano yung teaching yan? Aliway lang, masaya, dakal, aliway na. Ilay muna is the teaching God's word. Kadwa, ini-exercise ba dyan ang ordinansa? Ang water baptism and Holy Communion. Pwede sabihin nito, talaga bang yan, mahigpit lang yung makanyan. Kaya wala na yung misa, agihanin lo babaptize ko. Kanya nga ko Manilo, 5,000 kami, nakalagay. Kaya na kaya talaga makasalak. Agyang yung communion, ay misa, agyang nilo, isang mag-communion, pwede. Kaya talaga pamantayan na. Pero kananta ko nga, balo ito. So, karang elders to. Kailangan bantendo rin po. Ang ining katlo. Pagwano rin, preaching, adwa, ordinansa, ining katlo. Viral, di ba ganyan disiplina? Actually, nung balo yung Bible, kaya mo ng panahon. Kaya po maturit ang salitang tiwalag. Mag-excommunicate na po rin. Kung ating may kakasala kay kaluba miyembro, talaga po, tiwalag do rin, itong yarabis. Ako no talaga yung Bible din. Kung kami ito nga church, kung ating may kasalang ito nga miyembro, ating patuloy kayong kasalan, magsisi, at alala bang isipan ng pastor, o rin elders, isipan ng kapakanan ng katawan, tama sabi ng totoo yung church. Kasi the exercise. Huling nga ni panahon na ito, maturing magdisiplina, kasi patalakawan na kaling miyembro. Huling nakalingin yung puntalan. Yung kubunin, kakal naman puntalan.
Metong ito, metong ito ka rin kaya. Kasi pag-aralan tayong church, gusto natin yung church natin, ay church talaga ni Jesus Christ. Ako ay ako tatakot kayong criticism. Nung mabiyasa ko. Kasi sinabi mo ka, false prophet ko. Sipong prophet ko ba? Church yung totoo. Totoo yung church. Totoo ba? Mga gano'n. Kung totoo, hindi kung totoo. Ano yung natin tingnan? Kasi nga alam perfect church. Ano bala ko kanina? Sabi nga ng kasabihan, Chuck Swindoll ba? Bako okay yung church ang tao yan, meron ng church kasi hindi ka problema ngayon. Kapunta mo ka rin, iyahan mo rin kasi nung luka rin kamunta, yan ay maging perfect. Ano kasi perfect church? Ibig sabihin nun, lahat ng iglesia sa panahon natin talaga ay may mga defekto. Kaya meron talagang kulto, meron talagang totoong iglesia, kaya lang magulo. Hindi organized. Okay, now, maalala po rin kulto. Ano po rin kulto? Balo yung rin kulto. Alam niyo ba kung sino yung kulto? Pag sinabi natin kulto, yung mga hidwang nananampalataya. Okay. So, bakit tinatanong ito? Well, sa ating mga binasa, sana isipan niyo niya, at ko ba ganito itong church? So, kayo, susuportahan kayo kaya kayong attendance, kaya kayong pera, kaya kayong gifts, kaya kayong pagal. Kung tayo kayo totoo niyo ba yung church niya? Biblical niya ba? Ang kinana kaya Jesus Christ, hindi ko alam lahat ng litang albo, tama niya. Kasi warap tangan Ako ba warap kayo nyo? Sagutan ko hinga ko, hindi. Ala naman kwenta itong maganda ka rin tao. That's not the issue. I-interest kasi. Yun. Kasi isipan niya yun Ito yung church, man. Okay, tayong totoo. Ay, dapat inisipan ko. Wala hindi kaming sa Okay? At so ko bakit church ng Jesus Christ? Ibigay pag ini suporta ako, hindi ko ba na-say? Ako lang yung buwida kasi atin talagang false church. Okay? Kasi, ang hirap naman mapabilang sa kulto. Kasi dahil sasabihan minsan, ibayad ko kaya maling reliyon. Kaya ako bisa magkadwa. May ako kung kaya itong reliyon, mali ako gusto. Yung pa ba naman ngayon, mali Now, yung bang church, sino biblical yan? O, dakal kong kilala yan yung pambarkado. Okay, but also sabihin namin biblical church. O, lahat ng alimang authority Halimbawa, sabi ni Jenny Isla belongs to. Sabi ni Jenny Jerry belongs to. Sabi ni Jenny Christ belongs to. Sabi ni Jenny belongs to. Belongs to rin. Pare-pareho lang yan. That's the point. So, ninong ating authority para magsalita na yung church is tuyo. Of course, the scripture. O, biro mo, pagamit ko Kenny ko mag-song lead, Kenny ko mag-galog, Kenny ko mag-ikapu, Kenny ko mag-offer, Kenny ko pupunta every Sunday. Ito po yung church. Yung ba church, hindi talaga na yung pamantayan na ng kasulatan, gagawa na. Okay? So, tukulangan ko na ba rin, hindi na kayo, bubus na kayo, payabangan, tabigising kayo, pwede yung ikutang. Yan magyari. Okay? So, sige, bayo ko magpatuloy, kaya susunod, yan na kayong time para mag-question ng ating man. Kasi, kaging nakalinin yung katang asam pa. Meron ba kayong gusto itanong mula doon sa binasa na natin? Sige po. Apo. Aliden deacons, pwede babae. At hindi ko neso, yung Bible. But elder,
Alang, yung Bible, alang, elder. Deacon, siguro ulit ang nature na ni Mungo. So, dapat tayo pag mamili, may pamantayan natin. Opo eh. O masyado naman sa requirement. Balo ko po eh. Balo ko po ito eh. 100% sa akin po yung pray. Pero kailangan lang maninaya. Itong may kanakang elder sila qualified. Pagkalat lang yung Dimbawa, netong kanaming elder, uling, nakita niya kanako yung kasalpan na sinabi ng elder, bala ko ako. Matuwa na yung mga gader. Hindi pala yung elder teachers. Qualification. Oo, biasa lang yung Bible. Biasa lang yung school ka rin tao. Biasa lang mag-disiplina, biasa lang mag-counsel. Brother, yung elder mo, ay hindi na nakikumata sa kuwan. Ngayon, makanya niya pong Melbert Betis. For almost 20 years, alang elder. Pero yung kung nga balo, hanggat alang qualified, yan na nakuha. Ano nga ding mag-pitch, hindi na mag-pitch naman. Eh, ba't may kanaka yung mga temporary workers? Kasi sinabi niya pong elder, magpasakop niya pong kongregasyon kanila eh. At saka kagalang-galang na dapat. Kagalang-galang na dapat. Ilang isang kinalakad niya yung harap at ang authority. Hindi dahil, hindi siya nakikambrisab yan. Pero kay elder, basta tayo. Basta tayo. Baka nito, First Timothy muna. O First Timothy 2. 3. I'm glad bigla na yung brother raining issue ini na babasan kayo po kayo mga katangian na maging obispo, elders rin, elders. Tapat ang salita kung ang sino man ay nag-aangad na maging obispo, elder, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. Okay, na kayo hindi yun. Alang matsura kayo, bisa kang mag-elder. Alang matsura ka nito, bisa kang mag-elder, biblical to. Kanya ito, mayo ka mag-elder, oriented sa salita. Okay? Halimbawa, church, di rin dapat elders, di ang qualified. Okay? Halimbawa, bisa yung mag-elder Elisel, Mark, Dave. No problem. Ngayon, ng Bible, kailangan na ang obispo, elder, ay walang kapil. Walang kapintasan. Hindi ka pa mag-disqualified tayo. Okay. Para avaluyo, nung makanano niya ka standard church. Kaya sapat siya, kaya cheap. Okay? Dahil yung elders kayo nagigay. At least ma-remind kayo ka rin. Okay. Walang kapintasan. Asawa ng isang, definitely, one woman man lang. Pwedeng diwal asawa. Okay, kapag pigil, matino ang pag-iisip. Okay? Kung sabihin, yung elder, makakonsentrate siya talaga. Pwede tangdakal ka nilimunan. Alat ka utang. Pwede. Okay? Kagalang-galang. Galang-galang. Iblas. Kita. Lukluk. Kagalang-galang. Ay, hindi po. Kung qualified ngayon. So, pagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo. Walang qualification ng elder, hindi able to teach siya talaga. Kaya sa yung turo. Dati ng elder, malalan niya yung Bible.
eh, mahusay pwede itong tulong, tapal-tapal mo, hindi. Talagang nag-aaral siya, mahusay siya magturo. Pansin niyo, foreigner yung laging kulang yung church, yung tagapagturo. Hindi mahilig sa alak. Of course. Hindi mapusok, hindi mahinahon, hindi palaaway, hindi mainggit. Dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan. Sinusupil ang kanyang mga anak at may lubos na paggalang sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano niyang pangangalagaan Iglesia ng Diyos. So, itong ng brother ang Grego mo pa rin, mata siya po standard Kasi elder So, ano ka lang qualified? Ano ito? Kung may mga matiyatan, alam mo. Hindi mga matiyatan mo. That's the issue ngayon yan. Yes, po yun, brother. Anong alapang elder? Well, yung ariwa talagang mag-fasting and prayer lang. Nangin lang yung Diyos. Sometimes, yung masakit ka church ng alaman, preach. Okay? So, aware kayo yung sabihin na mo, lalo yung elder. So, halimbawa, maghanap ang elders kayo, lalo yung right qualification. Okay? So, brother, agree ko po rin, mga gusto po standard, dala mo ano. Kasi po, natapang pong parolero. Ang parolero. Ano po din. Dapat ang salita, kung ang sino man ay nagkahal ng mating obispo, hindi nagnanais. Siyempre, karatang iba sa atin. Pero bilang bawa elder, siyempre, kung nakita ka din, alam ka, ay mag-ikot din kung question ng sino man na ito po yung mag-endorse bilang mag-elder ay naman siya. Kung i-wish mo siya, mag-elder. Good question. Pwede ba yung pastor or buong congregation, halimbawa, yung congregation, ikit din yung brother, kaya mo brother Serapin, pwede mag-elder. Nakapansin niya po talaga yung bunga, kayang galo, kayang anointing, nalakad niya pa mo po, wala mo, qualified lang. It does not matter nung may bunga pa. Kaya duwan. Pero hindi ka kung bibili hanggat malo mo kasi magkalat siya. At mag-Saturday church. Lalo na yung niya mag-Saturday church, kaya leader. Bago po, siyempre po, ewan ko ano kasi yan. I-criticize mo yung presidente, halimbawa, rinta mo leader, i-criticize mo, at talagang ikasama mo. Kaya mo ba, Luis, itong yung presidente mo, ikasama mo, bala mo mag-Saturday yung bansa mo. Na dapat susuportan na rin leaders. Again, every mo. Dapat itong leader mo, may panyaran kitang ito. Uli, yung kasirano yun bitugan ng bansa. Kaya mo naman yung church, kung may milit kayo, ang mag-leader yung church, iisipan nyo may qualified, hindi kayo. May kaleson, parang yung nilakas. Bagya, kulang bagya yung panalangin. Kaya doon at kaya din pastor,
isipan mo, isa sa dyan, lang Bible school yan, ba't yung age, edad na anak lang. Pero huling is talagang kaya, gulo mo yung dulot mo, talaga, magkalat lang. Yan, ka diba, hindi ka na ang pastor, hindi ka na ang elder. Hindi nga talagang pinalain kayo nyo. May bininayo, ay, masakit yung Diyos. So, brother, kung sakali, alam mo, better na talaga panyanay yung Ginoo. Posible kong pastor na bilang ikaw ang leaders. Ano na namin po pala. Posible man na po siya. Oo, kasi nga, di ba, nasa Bible yan, huwag kang maglalagay ng bagong truth or bagong manipulaya. Kasi trial is bayo yung Kristiyano, wala yung experience. Kailangan niya kamuluan, yung bayo yung tagyabang na yan. Kaya yung Paul na ay talagang bagsak na niya kung alin, nariyagan nito. Matasingin kayang niya dapat na kanayo rin ng subok. Hindi congregation kasi bago rin ng kaya meron na bayo yan. Pwede yung mag-leader ka na. Pwede yung sa So, yung congregation yung magsalita minsan ka rin. Ngunit rin lang qualify bilang elder. Akit dito. Ako, totoo naman po talaga. Bilang yan, pero Uy, miyembro, ang lalaki na po rin miyembro, bilang kung papunta na din at ibawan. May problema kayo. Spiritual. Saan na nakulay ang iba? Kawawa ka. Okay, that's all. Ito na pong obra ni elder is counseling. Saka dapat itong kinounsel na kanyang elder, biblical. Kasi kailangan nilalapit lang ang Kristo rin. Ang payo talaga ang pagking kasulatan. Kasi yung elder na ka, re-represent may Jesus Christ. So, ang kasulat kayo ni yung elder, nakapagturo. Lalo niya kayong aral, yung doctrine, yung word. So, sinabi ng brother, talagang totoo ito. That's why, haliwa, ano nga ng elder? Yung designation na namin gawin, the worker. So, agree ko rin. Wala yung, siyempre, pag-aralan tayong statement of faith, kaya iwasan. Nga din yung bagay. Jay. I think it is qualified. Hindi po may sitwasyon ng pamilya. Pero nagbibigay. Kung din pinili, mas sorry ko para sa Halimbawa yung doctrine, pwede. Nung hindi sasabihan major. Halimbawa, wala ko kayong Trinity, oneness yun. Pwede. Nung karetang minors, not essential. Kaya masyadong issue rin. Pero itong major na essential, kailangan pare-pareho kayo huli. Yung English yun, ma-divide yun. Yung brother parang wala nang tino. Ito, nandito. Ang brotherly kami. So, wala na talaga din English. Kailangan pare-pareho kayo, brother GP, karetang major. Lalo na rin major, halimbawa, ni Jesus Christ, yung doktrina ng biyaya, ng kaligtasan, ng kasalanan, Diyos, major na rin. Mo pwedeng palitan din, absolute na rin. So, para Pagkakita po, ang dating minor doctors na natin. Ibigyan kita naman ng
talaga tinituwa. Minor doctors ikaw ako. Minor doctors. Kaya tatara di ba ba na dalawa, regulation para sa ila, medyo kahit alam mo, Oo. para bilang Well, sa tingin ko, siyempre, as much as possible, ganyan na ganun. Major, minor, talagang meron kayo, well and good. sabi ko para sa populasyon ko gusto, kaya ako dapat Oo naman, pwede. Wow, kasing milyari ang katamo. Bigat yan lang maluwat kayo di eh. kaya gusto rin din talagang kailangan niya talaga outside kailangan niya siya. Much better. Well, talagang born and raised siya kayo di. Brother Marlon. Wala niya po itang kaya. Wala niya po itang. Pagpupugay pa alas po, hindi mo kung hindi ka kasala. Yan. Hindi naman po ito kasama. Bakala, gaya ng pamag-aaral. Layo kayong talog po, alam po natin, pamag-aaral. Hindi kasi naliwa, ma-apil lang, diwang natin. Kaya, talagang pamag-aaral. Kaya makaayo. Ini, pilit na. Kaya, akit ko, base 10, Bible. Alam mo lang po kami, pwede lang kaya natapos na yun. Okay. Alam mo lang po. Well, nung nag-approve po, halimbawa, din lang bigas ng elders o yung panwalan na muna. But kung halimbawa, halimbawa, panwalan din yung meron na. Kaya pwedeng gawan na bona fide member. Kasi dapat yung panwalan yung member, pasa ko din yung ruling. Yung ating elders, bayang magpasakot yung bali. Kailangan masunla Kristo pa mo, elders, magkakain yung bali. Ngayon, yung ating metong dua, kaya tatanggap, halimbawa, may resurrection. May tandang milbalyan din. About the Trinity din eh. May pisla rin, pero ipilit din ang kayang palagyan. Pwedeng time na mag-decision yung elders, mag-dismember na talaga. Pwede. So, may kaman wala yan, yun, tumal ka. Alam ka naman yung masunod. Yan yun, that's why. So, meron yung disiplina ito na may ayunan. Free, para hindi niya kaliwang. Sana naman kayo balang nalakad ka. Kumuha na yung nangyayari. Pagparanan po. Sana po nung yung kontra na, halimbawa, talaga yung makabibili ito kung ano yung pero nung makabibili yan, baka nangyok sa alis eh. At saka, kaya may edify yung body. And ako, halimbawa, tuturo ko. Kontra na ako ni Meto. Malilito yan, pagka rin mga siya mo. Kaya, dapat balang galota mo yung iglesia. Kitang maka-edify, makakalakas ka. Kaya makaka-confuse. Ingatan namin na kailangan maka-edify. Hindi kasi na-imiss hindi ka problema kay Betty. Kasi mangutang. May mangutang eh. May mangutang. Manyora yan. Siguro kumain Actually, kahit ito. Kaya konkreto rin po.
yung buring mahiwatig. Sasabi no din yung bro, itong maging pulyos yun, kaya nakakaroon. Wala makasulat yung Bible, yung balang sabihin nyo, ay nakakatibe. Kaya naman ng pasikan. Ngayon, nung halimbawa, mali yung tuturo, of course, nung taliyos talaga kayong Bible, hindi siya sa nung meto kanya, nakatibig. Kasi talaga itangang pasabog namin kayong authority na. Okay? So, unang eta mo ay iwasan yun eh, church. Yung iglesia, atin talagang mamuno. Ang dapat pasakot ka rin yung group. Pastor or elders. Ang nani sinabi ng pastor, elders, sa merong Biblia, yung titulo, kailangan may itong tao ka rin. Eh, kung muna sabihin nga tayo pwede mag-discuss. Yung kumo, kailangan, aliwanag yung bro, lang masusunod. Nangyari niya, kailangan yung dilo eh. Kung muna na sabihin, kung tinggap na yung tao, elder, ya, pasakot ka kayo. Ano yung, siguro, wala nga chuta mo ng church. Talagang laman mo, din talaga rin minsan ka rin. Hindi talaga, ako na yung masisiran, pero may itong mga kapatid ka rin. Every time na mag-Sunday school kami, kinalaga dyan, makakatibe. Kaya talagang tumibe. Kaya talagang at naruguha pa bang sinda. Wala na. Sumatyong yung iglesia, lagi mong pag-iisip, katawan. Yung kaya kang sarili. Sumatyong yung church, isipan mo katawan ng Kristo niyo. Nakakalakas ka rin. That's why, in Bible, ang tini yun, kaya manisod. Kaya kayo may kakasalo. Gusto ko din may kakasalo, dadami lang ang din. At malagot na. Binabalawin, tagagawan na rin ayaw ang miyembro. Halimbawa, yung oras na kaya kayo pananambahan, pwede. Tatang lang na intente. Yung era kabaluan. Yung era kabaluan. May kakasalo lang. Kasi, meron susuportan ng body. Tandaan nyo, church, folks, kita mo at suketi, gusto minisip ka, aliway sarili mo, isipan mo yung body. Diba, may absent ka. Dapat may absent ka, valid lang talaga. Dahilan. Nakita mo, Lord, gusto ka lang ka pa ito na rin kapatid. Gusto miminalaki ka, dahil may kakasala ka. Kasi kaisip mo, sarili mo, aliway katawan. Ngayon yung tapabalo yan, pero po nang maratanin yung nag-iiwan na kayong katawan, makasulat na naman yan. So, kung may piyabiyata mo kayong church, yung isipan ka mo yung church, aliway yung katawan. Sarili. Ito na mo. Alam mo, may gawin ka. Kung may pesado, nano po kami pangyaluan. Iglesia. Nabasa. Israel, chosen nation nyo. Yung iglesia, body of Christ. Nation niya ito, isang bansa. Yung pamunuan ganito, theocracy. Tingin ka po tingin ka po rin ng Israel, ng church. Okay? Theocracy, mo rin na sabihin, labor na yan dito, labor na yan, basta piliin ng Diyos bilang bansa. In Israel ay church. Pero in church, posible ating talagang may Israelites na tinanggap ng Kristo. So yung pamiliwan, naman susunod ng Israel, ligtas lang. Pero susunod ng church, save na rin. Ngayon, mas lagyan. Kaya. Okay, so chosen nation, kita mo, all out once. So, in Israel, church. Pero ita mo, spiritual lang Israelites. Yes. Pero mas kaya ako kanina, Israelites ko, spiritually. Ano tuloy tayo?
Di ba mga nagkakaroon? Okay. Okay, wait ko na ka, kasi bakit pa inawa. Ito kasi Pastor, sabi niyo pero yung turo. Kaya ako yung isa niya. Turo. Kasi ang mo natin Salamat, salamat. Thank you. What to say issue. Kadas yung ulo si at ako naman ng turo. Kaya kailangan hindi sa may ibang-ibang kundi meron at nagnanais na ako ng ito. Doon ako sa dalawa sa pagkakaan kami na kultura yun. Siyempre, bilang iwag kita, pangalan mo ito talagang abalo yung buti. Kaya naman po ako sa trabaho. Kaya siya rin sa atin. Paano mo po ba na kaya mo ang bawang kaya po talaga sa libro ginawa ng Kristo at mga Kristiyano o kaya ituro sa tawag salvation o kaya po. Ewan din ang tawag ng iwang chance. Kaya iwang grupo. Hindi ka rin lang ituro ako yung salvation. At yung pumapagay di ba? Oh, mga kuya ka rin. Hindi ka lang. Ako, atin ko kasi mga nagkagaling. Yan, di ba po rin nakakita Pastor? Kaligtasan na nila. Ano po ang ito Pastor? Hindi ko pa Hindi ko pa hamak. Huli. Huli. Pati po kaya ang mga kuya. Kasi minsan na pag-ityan mo. Lumama ko yung kaligtasan, sila ang tawag. Ano natin? Alam mo pa niya, di ba? Lumama ko yung kaligtasan, lumama ko. Importante lalo ng tawag. Hindi ka makakuha ko yun. Hindi niya masasagot niya po. At hindi ako itang natin. Pesto. Kailangan po sila ito tawag. Ano po ang mga poll. Ano ba yung kutang yun? Pwede ba po ito kung kasipisa na sabi ang mga poll. Dapat kung nagbawa yung mga poll siya, sinawag ang dapat pag-ingatan. Yan hindi niya po. Hindi ako magkamali. Ang tinatanong nyo, kung yung ibang naniniwala ng kaligtasan ay nawawala, hindi nyo sabihin, tinutulig mo natin Christian sila. Ako, wali po nga sa akin po kanina. Dapat natin siguro halimbawa, sabihin po kanina, nung mga koyo, kasi lalo po kami nakapingan. Wala naman po yun. Halimbawa, kasi kahit minsan na ako po dapat ano na po ng Pilipinas na halaga, ako po yan. Hindi ka ito kung din na parang mga koyo, ako tapos na parang alam mo, hindi ka lisensya, ayaw ko po.
So, to be exact po, ang tinatanong niyo kung ang kaligtasan ay wala. Na-discuss na po natin yan, wala na kayo ng Sunday. Paano ang pagtotoong kaligtasan ay kaligtasan. Hindi nawawala yung kaligtasan. Okay. Kung totoo itong isang tao naligtas. Yan ang ating ngayon. Bakit yung iba nawawala? Well, sila yung sila yung responsible noon at meron ganun talaga. Ano po ba yung isang pastor? Ano po dito? Yes, susumampalataya sila sa Panginoon. Hindi ba ang kaligtasan? Okay. Kung si Kristo ang kanilang kaligtasan, save sila. Kahit ba naniniwala sila na pwede ba wala. Sa pagdating sa pagliligtas, halimbawa kaya sarili ko na yan. Nung tinanggap ko ang Panginoon, Pentecostal ako. Same time, nung panahon na yon, hindi ako malalim sa Panginoon. Hindi ko masyadong kilala ang Bible, hindi ako nag-aaral ng malalim. Okay? Pero nung panahon na tinanggap ko sa iba ako nun, yes. Ngayon, bakit nag-iba yung tayo ko pagdating sa kaligtasan? Kasi ang alam ko dati, galing ako Maynila eh. Ay, sa inatanan ko, ang kaligtasan nawawala. Yun ang paniniwala ko rin. Ngayon, nung nag-aaral ako ng Bible, naiintindihan ko, kita ko na ang totoong kaligtasan ay hindi siya nawawala. Ano ang kaibahan nung natin nawawala? Yung understanding. Understanding, hindi yun ang kaligtasan, yung understanding. Ang kaligtasan. Christ. Yun. Para sa akin, yung mga nawawala ang kaligtasan, anong problema nila? Detective understanding. Okay? Ibig sabihin nun, hindi ganun kalawak ang kanilang pangunawa. Salvation. Detective. At hindi nagliligtas yun. Christ pa rin nagliligtas. So, hindi ako na-save nung naiintindihan ko ang kaligtasan, hindi nawawala. Hindi ako na-save nung na-save ako nung tinanggap ko si Kristo. Kahit na ang kaligtasan ko, alam mo nawawala. So, yung iba, ganito yun. Maaaring dito, ang kanilang stand, nawawala ang kaligtasan nila. Hindi walang yun eh. Okay? So, ang paniniwala natin talaga, si Christ ang kaligtasan. Ngayon, talagang history to, Brad, no? History. Hindi natin talaga ito ma-reconcile ngayon. Mas magaling yung mga unang mananampalataya, mas marami silang alam. Pero talagang meron talagang grupo. Ang tawag doon, Jacob Arminian. Ang Arminian ganito yan. Kahit tinanggap mo si Kristo, naligtas ka, kung nagkasala ka, pwedeng mawala ang kaligtasan. Yun si Jacob Arminius. Okay? Arminius is Arminianism. Sabi James Swaggart. Galit na galit si James Swaggart. Sa kanya, ang eternal security doctrine ay from the devil. Si Jimmy Swaggart John. Okay? Si James Swaggart. Hindi lang siya, marami sila. Like JIL. Hindi na JIL. Sigurado yan, siguro CMI. Then. Pero marami rin tinatawag na John Calvinistic theology. Okay? Sila naman yung mga, pag naniniwala sila na kapag sila yung na-save, tunay na na-save, hindi pwedeng mawala ang salvation kasi Diyos ang nagligtas. Hindi ikaw. Paano kung magkasala ka? Well, meron silang tinatawag na divine discipline. Yun. Paano yung iba na wala doon? Well, wala tayong magagawa. Sinasabi ba natin hindi sila Christian? Hindi ko sinasabi yun. Sabihan ko ba rin, kayong makanyan na Christian? Ano yung sabihan? Sabihan ko, atin lang detective. Sila detective, ang karelang pangunawa. So, ganun talaga. Save ba sila? Of course. Kung sila ay niniwala na nawawala ang salvation nila, wala tayong magagawa doon.
Okay? Yan ay mayayari yung debate yan. Kasi importante po, Pastor, may nampalataya na Siyempre yung gospel. Ang gospel. Okay. Sige po. Naniniwala ako. Warfare, sabi niya, warfare, warfare. At sa kaninong mga iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang kapangalan sa sinungaling ibibigay sa mga tao na sukat natin magkaligtas. Hindi nawawala ng kaligtasan. Kasi po si Kristo namatay pero binuhay muli. Si Kristo po kaligtasan. Si Kristo po hindi nawawala. Hanggang ngayon, nandun pa sa langit. Kaya ang buhay siya. Kaya ang kaligtasan natin hindi nawawala. Opo, si Kristo, paano yung tao? Kristo po, ang tao po ang nakita sa sige ng langit na walang sukat kaligtas. Kung hindi ang pangalan ng Panginoon. Kristo po hindi nawawala. Kaya ang kaligtasan hindi nawawala. Ano pa Okay. kung nawawala si Kristo, nawawala ng kaligtasan. Hindi nawawala si Kristo. Namatay niya, binuhay muli ng Ama. Namatay ng tatlong araw. Binuhay muli. Binuhay muli para iligtas tayo. Paano mawawala ang kaligtasan? Hindi mawawala. Para sa akin po, ano? Opo. Kasi si Kristo hindi mawawala. Mhm. Kung nawawala si Kristo, mawawala ang kaligtasan. Mhm. Ganun po ang paniniwala. Opo. Nang asabong at tabong. Ano po, Pastor? Pwede ko po ba kung babalik po po at agad. Correct yung natap. Paano po kasi nagkakaroon ulit yung Pastor? Especially nung i-qualify. Pwede yung mag-rate division. So, hindi po, ikaw mo kasi why, so, kayo mas po. So, wala mo yung letter at least. Basta makapag-post. So, kung may conversion, apostles, assign lang ang tao. So, anyway ko lang po kung sakali, siyempre, function na po, baka ating letter. Kasi tao po, wala rin ang sa president. So, for example, hindi na po. Okay lang po kasi kaya po kung mas ganun yung elder, siyempre, i-report po sa mga. At hindi kailangan laging mag-decide kami ako. Pwede na pati kami nung tagapag-operate. So, nung mag-decide, pag namin, pwede naman dami pag-majority. Kasi isang takbo, wala naman mangyari. So, dapat din may mga tao, masama, mas kaya yan, na, majority, I suggest, so, sinabi mo kasi, usually, okay na eh. So, yan po ba urgency ng ikaya dapat? Pamahalangin ang bayan. Kung walang mamahalang sa bayan, pare-pareho. Alam ang tatang. As the other po na, the other part of that. Para nga po yung kota po yan, kailangan nyo ba urgent na pita? Ano ba po nila na po nila pita? Kung po o dakal? Kaya dakal lagi takla. Nung pinag-qualify. Mo kita, dia may pilihan dyan, pero Ano, kung hindi ka po rin mag-ingat dyan, hindi
Well, kumbaga kaya halimbawa, hindi mismo maging elder care, but qualified yun. But, pero, hindi na itong time, pag-miras ka ng ordain nyo bilang elders, kayo yung hoyo. Para kayo yan. May house kayo. Kasi sa salita po kayo ng dapat Oo, kasi Mark, yung congregation, atitimplado rin ng talagang pwedeng maging leader ng LGBT. Ang mo rin. Actually, Mark, yan na yung misa, yan naman kami elders, naman about workers, deacons, makanyang kilabawi. Actually, magiging living leader, talagang ruling na rin, nila rin naman talaga. Anyang experience ko maging kaya kami kay gwa-gwa. Yang hindi ka kadilema ko or problema nung may house ko bilang nangaral. Siyempre na kayayari ko pa kanina bago na ako mag-yan. But pamilita na ako ng pastor na pastor. Kaya may pamilya ko yan actually sa kuha ko at ibili ko nung house. Ulit yung alam formal. Alam mo, may convince ka na ako, yung congregation, no?